Good morning to each and every one of us. Sa atin na mga minamahal ng Panginoong Hesus Kristo, mga iniligtas niya, mga tinubos niya ng kanyang banal na dugo, tayong mga tinatawag na born-again Christians at doon sa mga wala pa kay Jesus, no? Na mga nakakapakinig at nakakapanood din naman ng channel natin, please tapusin niyo sana ang video ito dahil right after this, marami kayong mga maliliwanagan na mga katotohanan tungkol sa Bible na malamang hindi nyo pa narinig sa tanang buhay ninyo. Okay, so I'm really happy na nakatune in kayo dito sa channel na ito at wala pong bida o itinataas na sino pa man din kundi si Lord Jesus Christ. Ang venom ay pinakamakamandag na pwedeng makapatay sa isang tao. I mean, you probably heard those news na mga nakahagat ng cobra, nakahagat ng mga ahas, at ang venom nito ay agad umaakyat pag pumanik na sa pinakautak o pinaka-brain ng isang tao, magsisis na ang breathing nito at you know what? Mamamatay na po talaga. Okay. So, ang venom ay kumakatawan din sa mas malalim na pakahulugan nito, biblically speaking. Ito po yung kasalanan, yung sin. Makikita po ninyo, nang i-create ni Lord Jesus Christ ang buong sandaigdigan, ang buong mundo po ay napakamapayapa. In fact, i-create muna niya ang lahat-lahat ng mga bagay na kakailanganin ng mga tao bago niya i-create mismo yung mga tao. Ang ating mga unang parents, Adan at si Eva. Adam and Eva na po. And you know what? Alam naman na ninyo yung tinatawag na istorya din Ito po ay nasa aklat ng Genesis in the Bible, recorded there. Ito po ay nagpapakita ng katotohanan na mahal ng Panginoong Jesucristo ang kanyang creation. Diba? Sabi ni Jesus, kainin ninyo lahat ng gusto nyong maibigan dito sa Garden of Eden. Pero, huwag nyong kakainin yung ipinagbabawal kong puno. Diba? Huwag kayong kupipitas doon sa pinagbabawal kong puno ng anumang bunga nito. And yet, nagkaroon ng pagkakataon ng Diablo, okay, si Satanas. Tingnan po ninyo ang ginawa ni Satanas. Ang serpent, makinig pong mabuti, ang serpent o ang ahas ay hindi kinatatakutan nung araw. O nung panahon ni Adan at Eva. Hindi po kinatatakutan niya. Ang ahas po ay magandang hayop. May mga alaga ba kayong mga aso? May alaga kayong mga pusa? Siguro parang ganyan din po ang katumbas noon. Pero ang ginawa ni Satanas, nag-anyo itong magandang ahas. Okay? Para linlangin ang ating unang nanay. Sino to? Si Eve, si Eva. Habang namamasyal o nagte-trekking si Eva, kinausap siya ng magandang ahas na ito na hindi niya nalalaman na si Satanas, no? Eva, totoo bang sinabi ni Lord Jesus na kapag kumain kayo ng bunga ng mansanas na ito, kayo ay mamamatay? Di ba? Oo, yan ang sinabi ni Lord Jesus Christ sa amin. Sabi ni Eva, hindi totoo yun. Hala, pumitas ka, kumain ka, at magiging Diyos din kayo kapareho ni Jesus. Sabi niya. So, ang nangyari, makikita po natin dito, the rest was history. Una, ano ba ang in-insert ni Satanas? Siyempre, nag-anyo siya ng magandang ahas. Ano ba yung in-insert niya sa mind ni Eve? Doubt, pagdududa. Diba? Kasi tingnan mo ang tanong niya, totoo bang sinabi ni Lord Jesus Christ sa inyo na kapag kayo ay kumain ng mansanas na ito, kayo ay mamamatay? Sabi naman ni Eva, yan ang sabi ng Panginoong Hesus sa amin. Kapag kami ay kumain ng mansanas na ito, kami ay matetegi, machuchugi. Sabi niya, nope, hindi kayo matetegi, ani-taning. So, ang ginawa ngayon ni Eva, talaga,
Oh, oo, hindi kayo matetegi. In fact, magiging Diyos din kayo kagaya ni Lord Jesus Christ, sabi niya. Nagkaroon ng idea si Eva. Ayan na. Pumasok na rito yung pagkalinlang niya. So, ayan na. Ha. Ang ginawa niya, kinain niya ang mansanas. Ay, Adan, masarap pala itong mansanas na ito. Made in Canada pa. Oh, di ba? Tikman mo. O, tinikman naman niya. Yummy. Ayun na. Pumasok na yung sin. Nagkaroon na ng sin nature ang tao. So, makinig po mabuti. Sin nature, pumasok na. O, di ba? So, nung kinagat nila yung mansanas, di ba sabi ng Panginoong Jesus, the moment you eat this apple, you will surely die. Sabi ni Jesus, di ba, sa kanila. Pero ang tanong ko, namatay ba agad sila when they ate the apple? No. In fact, si Adan nabuhay hanggang 900 taon. To be exact, 929 yata. Si Eva walang binanggit eh. Pero ang ibig ko pong sabihin, hindi sila agad namatay. What the Bible really means there is, yung sin nature, pag pumasok na sa tao, ultimately, aani ito ng death sa bandang hulian. Ayun ang ibig sabihin yan, di ba? So, ang mga pinapanganak ngayon, dahil nagmula tayo sa binhi ni Adan at ni Eva, lahat ng isnisilang kahit baby pa lang may sin nature na, makasalanan na. Okay? Pero yung mga baby, syempre wala pang age of accountability. Pero pag lumalaki yan, may tatanong po ko sa inyo. Kahapon po nakarinig po ako ng bata, 3 years old, nagmumura. 3 taon daw yung bata. Kapitbahay po namin dyan. Apo nung kapitbahay namin. Nagmumura, PI. Gusto ko kayong tanungin, sino nagturo sa batang yon na magmura? Okay? So, wala. At habang lumalaki yan, nakakaisip niya ng mga sexual na mga ganyan po yan. Sino nagturo sa kanila ng mga tungkol sa sex? Di ba wala? Kasi meron pong sin nature ang tao. That's what I really want to discuss in this vlog, in this particular episode of our vlog. You know what? Nagpadala po ng solusyon ang Panginoong Hesukristo. Sino ang solusyon? Yung sarili niya mismo. Naging tao siya para iligtas ang kasalanan. Read Genesis chapter 3. Nandun na po yung solution na ibinigay ni Jesus para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya sabi ko po nga po sa inyo, si Jesus na nakahang na sa cross, ito makinig pong mabuti, napaka-importante po nito. Habang nakapako siya sa cross, lahat ng kasalanan ng buong mundo, past, present, future, lahat po ng yun, in-input na sa Panginoong Hesukristo ng God the Father. Amen? Amen. Okay. Habang si Jesus nakapako ron, tetelestai, naganap na, it is finished, ani Jesus. Kaya nung nasabi ni Jesus na naganap na, lahat ng kasalanan ng mundo, napatawad na. Ayun. Ibig sabihin, lahat ng lalapit kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya, maliligtas sa venom ng kasalanan. Tanda po ninyo, nakagat ng mga cobra o ng mga ahas yung mga Israelites. Si Moises, inutusan ni Lord Jesus Christ na gumawa ng ahas na ginto or tanso, bronze snake. Nilagay niya sa isang parang krus. Sabi niya, ang sino mang titingin sa krus na yan, maliligtas. Kasi may ahas yun na bronze. Yung bronze, kumakatawan po ito sa pagkatao at sa pagkadiyos ni Christ. Magkasama po. Kasi si Jesus po, both God and man. Ang tawag po sa kanya sa panag-aaral kayo sa Bible School, ang tawag doon, hypostatic union. Okay? Both God and man. Hindi po siya 50% God at 50% man. No. Si Jesus po 100% man and 100% God at the same time. He is unique. Very unique person. Okay? So, si Jesus, nung nakapako naman sa cross, kinagat ng ahas yung kanyang sakong.
Di ba? Yan po ang sabi. Kasi yung mga pako ang kumakatawan doon sa kagat ng ahas. Ibig sabihin, okay, lahat ng kasalanan ng tao ipinako ng kasama ni Jesus sa cross. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino man nakipag-isa na kay Jesus ay bago ng nilalang. Wala na yung mga dating pagkatao, wala na yung mga dating pagkasalanan dahil lahat ng ito nakalipas na pinatawad na nga pong lahat. Okay? So, yan po ang gusto kong i-share sa inyo. So, if you are a believer of the Lord Jesus Christ, I would like to congratulate you. You are now part of God's kingdom. Ganda, di ba? So, happy po ba kayo? So, kung happy po kayo, mag-subscribe kayo rito, share the good news. The good news is, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not perish, but will have the everlasting life of the Lord Jesus Christ. Thank you. And Jesus truly loves us all. Nagkakape po kasi ako. Thank you.